nangyayari. Samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Alright, sarong maganog pagkaaga po, Lunes, di pagkaaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang morning, morning. At dito po sa Bicolandia, Diyos maray na aga. Siring po dito po sa Syudad kan Sorsogon, sa Syudad na mauran-uran na pagkaaga. May klase kaya ganyan na, Papa Harold? Gua klase, sabi ni Papa Harold. So gabos po na taga-antabayan sa tuyang programang Kasama Mo si Jojo. Dito po sa Bicol TV Sorsogon. So sa tuyang mga amigo, mga amigas, good morning. Nagkape na ka mo? Medyo malipot-lipot ang mga pagkaaga, no? Nagbatog anuran, batog pa kanina na maagahon. Pag una ko di na naman ini mapuyo na oran. But syempre, ang pagramdam perme kung sa inyong lingkod, sa lalo sa araw ngayon na panahon, bit-bit perme ang sa inyong mga kapayungan, kung pigkatamad-tabi kipayong magdaraning kapote, magdaraning sombrero, tarambangan nato na na dulot kayo ni nauran, medyo masakit magkasakit, kaya mapagalo ng paghagad nyo niyang kitabang sa mga ahensya kan gobyerno sa kadailanan pirmi ang rason election ban. so ang sakit kung sakit yan bako dapat pagparapalo aton maski kung may election ban pag nagrana sa tuyang mga kababayan tanganing magharo iki mga bulig hope na bukas palad manggirari kitang matabang bako so sabi nga ninda bako ito na bukas palad para magtabag. Yan kaya nga ni minsan napapaulo kita sa ibang politiko na pag inranihan ansimbag tabi election ban natatabi so sakit ang sakit na nagkakaigwaan sa tuyang mga kababayan sa mga oras na ini may pigapod man tabi na election ban sana bako manaragkaan always at kita po may mga sinumpahan tungkulin sa tuyang mga constituentes sa tuyang mga kababayan na mga na kita nanumpa na matabang kita sa sainda tanganing maski pa mano ang saindang kahirapan sa buhay matabangan taman kaya lang sabi ko nga ni pag-araw kayo ninaharan niya ang eleksyon may mga rasones ang sa tuyang mga public servant aram na maganiyo kaya nga minsan may nag ano sa kuya may naghapot ka sa banggi mahimo kaya kami sin mga organisasyon ito para sabi ko nataman sabi election baga kay pagdakol nga membro mo
pagdakol nga yan, miyembro mo sa sarong organisasyon, pag pinapod mo ang sarong politiko, lalo na kandidato, basig ka dun pa kaya sa alas 4 yao na. Bas kinano na lang da ang pigbubuluntan na itao, no? Pagdakula ang organisasyon na kaput mo. Kaya minsan sabi ko na paisipan ako sa bagay, tama man talaga, no? Kay pag ika nga nang na solo, maghagad kitabang, may grabe pa nakadahilanan. Mas maray na so dakol ka mo, siguro mga 50 pataas, 50 pataas ng miyembros sa sinong organisasyon. Tiyak, magkapira, mga tulo o something upat ang yaon tabi para magpakilala sa inyo kan sa indang katuyuhan man. Kaya sabi ko nga good luck, good luck sa mga nag-iisip na magkaigwa nin mga organization, manungod lamang kayo nin ng mga eleksyon. Kung sa bagay mga tabi, may mga organisasyon man talaga na pigkrear, in the name of politics. What I mean is, organization been organized because may mga pakinabangan ang mga politiko. Nagigibo minsan nga ang nagagastos pa tanganing magkaigwa ng mga organisasyon sa mga politiko. But I'm not referring to everybody, politicians, Ang sa kuya lamang ini na i-experiencehan taman way back ang panahon sa kuyang kabataan man na kami kahit to, dyan sa Barangay Talisay. Good morning, sa mga taga Barangay Talisay tabi, especially sa mga taga Urban Poor organization, sa women's organization. Diyos maray na aga po sa Induga Boss, kay Barangay Kapitana Tatduana, Diyos maray na pagkaga. Sa gabos po ng mga barangay councilors, kan Barangay Talisay, maski nga ni na urit ka mo sa kuya, na dili ka man tabi masabutan na tatanaw urit ka mo. Para nagtabang ako magkakibumbahan, mauurit ka mo. Pagtagi sabihin daw tabi yan ng mga ng mga elected official nato na ang pagtabang bako dahilan na ikatabi nasa posisyon. Na kay puan magtabang ka maski da ikatabi nasa posisyon. Kaya yan ang tabi na medyo siging gibo na istorya kontra sa kuya. Akalain mo mayor ako. Paparold, Mayor Sendon Lingkod. Para bombahan, Mayor. My God. Actually, pinag-iisipan ko good. Baad maging Vice Mayor kagawad. And of course, good morning kay Sir Dante Gabito dyan po sa Irusin, si kay mayority candidate kay three-term Mayor Doc Eddie Durutan. Good morning. And syempre dyan din po sa Barangay Talisay sa Kuyang Ninang na talaga naman grabe ang pagsuporta sa Kuyang programa. Every time na may program kita, yaon tabi, nakatune in na siya, si Madrina Tetgo. So again, sa gabos po ng mga public servant sa satuyang syudad, sa distrito Hanbakon East and West, at syempre sa Pangenot, syempre kan satuyang inakan syudad na si Mayor Esther Hamor, kaibanan ang satuyang Vice Mayor Eric Juneda. Good morning. Sa tuyang mga konsihala di po sa West District na pinanginginutan man syempre kan sa tuyang amigo yani na si Councilor PJ Rabanilla. Ang sa tuyang kaklase kaututan nila since elementary grades, si Councilor Brian J. Pingol. Gusto ko lang paabot sa inyo ever since way back before, elementary grades pa lang kami kaya ni Brian, kung ano ang nahihiling niyo, nahihiwagong kayan, dahil natabi ko magtaka. Ako tabi piping saksi sa hihiwagong kaya na makulit nato na konsyal. Arog na talaga kayan yan, palibasa Lola's boy. Para ba unong kaya ng mga kagurangan, Akalain mo, pagka nagbe-birthday yan, si amigong Brian Pingol, si classmate, ang permisada na inot na isipon, 3 days before ang sayang celebration sa birthday, tabi, ang magduman sa home for the aged, tanganing duman i-celebrate ang sa iyang kumpleanyo. Pero may kita na iimbitahan tabi ni Brian pagarog kayan. Kaya nga ni ruyagon man ang mga lolos lolas pag nabibisita tabi ni Brian. Alam mo kung napalo ko bagay na si Kagawad Brian Pingol.
sa mga kagurangan. Diyos ko Lord. Naurulo ko na lang ini. At syempre, good morning man tabi kay Manay Sonia Lariosa. Uy, bakunin ng paglingawan ang mga senior citizens, yaon tabi ang sarong Manay Sonia Lariosa, kandidato bilang city councilor, digdiyan sa West District. Para siguradong may kaaping kamo sa konseho. Tapaharod medyo mainit-init dili ko na bukasan so aircon nato digdi. Anyway, syempre, suduan nabanggit ko na. Yan man tabi, syempre ang mabuot nato na konsihala dyan po taga Barangay Kambulaga sa katawan tabi ni Manay Mati Manay Mati Ferdigon, ang boses kan mga barangay. Dahil po niyo paglingawan, siya po ang may kapot pag-abot sang komitiba kan edukasyon. Kaya nga pag nagrarani ako digdi kay Manay Mati, every time na may mga event kami na ang beneficiary tabi is mga kaakian, mga estudyante, sa manlain-lain po ng mga daycare centers. Siya po ang una tabi nato na pigkakatok. At every time na nagkakatok po kita sa iyong pintuan, magngangalas ka na kusang bukas ang sa iyong ang pintuan. Yan po ang saro, ang saro na ihemplo kan pagiging public servant. Dahil ka pa so ang kamot baga nato pag gusto ta magkamot takaaro kay niyo. Pag makatok kita, dili pa nagduduot. So kamot nato sa pintuan kusa na nagbubukas. Lalong-lalo na po may mga staff po si Manay Mate na talaga namang grabe kung mag-entertain kan sa indang mga bisita dyan sa indang mga opisina. So again kay Sir Harabelo, kay former barangay councilor dyan po sa Kambulaga. Good morning sir. Basiramon so ulay ta kasuhapon halabaon Hoy dan taon-taon pag irestoryahan ta na naman ini po na issue ang issue manungod po sa pigtataram sang kadakulan nagaro misyon na mimislead ang irestoryahan manungod po sa gigibon what I mean is dahil pa man talaga ang phase out kan mga tricycle. Iyon tabi ang pag-uurulayan ta, saro sa pag-uurulayan ta. Mismo hali kay Kagawad Danny Diladja, and speaking of Kagawad Danny Diladja, good morning dyan po sa Distrito Hanbakon, good morning. And sa gabos po ng mga barangay captain sa Bilog na syudad kan Sorsogon. Oy, kamusta? Nagagano na kamutabi pera pasan paabuto na eleksyon ngunyan magtagahanda man kamuta ang Comelec nagpaluwas na ki video clip na pwedeng madagos ang barangay election this coming December kasi nga natadapig tataram ko ini kasi ang piga-angat po na gustong mangyari kan sa tuyang mga congressman i-extend sa giraray ang termino kan sa tuyang mga barangay officials. But remember, last year, ang Korte Suprema tabi nagbitaw na kan sa indang verdict regarding sa mga termino kan mga barangay official which is na sinabi na ini po unconstitutional. So ibig sabihin, dahil pwede na mag-extend kung daiman sa nang dahilan. Kung ini po na eleksyon ang magiging dahilan lamang kan sa tuyang mga kongresista na i-extend ang sa termino kan mga barangay official, sad to say, bako yan magiging tawag kayo ni bako yan na ano-ano na dahilan. Bayad kung kita tabi knock-knock sa mga bato-bato dyan, mayad kung kita tabi yaon na naman sa pandemya. Kasi pag may pandemya, automatic dahil election, kaya extend. Ito na kakataon na ang mga barangay official gusto ko lang po sabihin na nagkataon na kita po is under the pandemic. So, daitabi talaga magkakaigwa nin mga paghiro sa manlain-lain na lugar. Takadakulan sa satuya, naka-quarantine, daitabi pwede magluwas ng mga lugar-lugar kung saan kita na dumaan. Kaya talagang nakansila ang nasabing eleksyon. But for now, election man sana sa midterm, ngunya na Mayo, ang medyo nagiging nahiling ta na nagiging dahilan nata
takaipuan ay extend ang sa indang mga termino, which is na nahihiling ta gagamiton man ng sana sa mga politiko ang tataramon na yan na gusto ninda makuha ang suporta kan gabos na mga barangay opisyal para sa saindang kandidatura. But again, ang piglalauman ta na pwede ini mapadagos na palitan ang numbers of term, siguro pwede na ini mangyari after sa barangay election. Kaya ini baga na uokupar niyo na pwesto. Initabi ang kabilugan lamang tabi sa in-extend sa nakaagi na pag-postpone sa election sa barangay na 1 year, kaya baga naging 2 years na sana ang sa indong pigtutukawan ngunyan. So, be it, abangan ang susunod na kabanata. Kaya ining tabi, nahihiling ko na garo dili ini maka kung makapasama ni thank you very much, kung bako, thank you manggiraray. Tamay, enot, syempre na pag-uurlayan digdi, pagkatapos manumpa kan sa tuyang mga bagong senador, pagkatapos manumpa kan sa tuyang mga bagong na kongresista na sa tuyang bubutuhan ang iinoton tabi kayan, yadi na ang viral as na napakaano na istoryahan manungod tabi sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na kinahiling taman niya na ini na impeachment saro na naman ini sa dahilan nata nagkakatunga-tunga kitang mga Pilipino. But of course, sabi nga ni Linda, kay puhan man talaga ini na mangyari ini tanganing mapasimbag kung sisay ang dapat mapasimbag. San inimbitaran pong bagatabi ang sa tuyang Vice Presidente manungod kung napasain ang mga pondo nayaon tabi sa iyang opisina, dili tabi ini nasisimbag ng diretso kan sa tuyang Vice Presidente. So here we go. Impeachment siguro na ang magtatao ning kaliwanagan tanganing mapasimbag nin diretso ang sa tuyang Vice Presidente. May mga abogado siyang matitibay, iibata na ang abogadong si ansayang magurang sa katauhan tabi ni former President Rodrigo Duterte. Kaya nga ni po na tataram tayo sabi ko nga wait and see manggiraray kita. Alatunta kung ano tabi ang talagang mangyayari, kung madadagos o bako, yan na impeachment, kaya matatauban tabi yan na pigalat-halat kan sa tuyang mga barangay official na ini maging priority kan sa tuyang gobyerno, priority kan sa kasalukuyang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sabi po digdikan sa tuyang tagantabay na si Marge Gabs, good morning dyan po sa Bulusan, Sorsogon, Kaya sabi po, good morning Sir Jojo, good morning din po madam, and of course kay Barangay Captain, kay Papa mo, kay Kapitan Rector Panyana, good morning, Oy, bako pa niyo paglingawan Speaking of Kapitan Rector Panyana, saro sa coordinator po yan dyan sa Bulusan, ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa 131 sa Saindong Balota this coming May election. Alright, pa-shoutout sa Shekwa. Good morning kay Sir Halil Manarabeo. At sabi po ni Ma'am JC Padogo, tama ka dyan, ang pag-serve sa barangay maskilaing ka pa barangay opisyalis, kung narani ang taga-barangay manigwa ka man lang nataday ka man magtabang, magianon sa buot pag nagtatao ka asin pigtitiwalaan ka. Asin pigtitiwalaan ka kan barangay mo. Well said po. Thank you very much po. At maski pa paano, may nag-a-appreciate kan sa tuyang pigihimo dyan sa barangay Santa Lisay. Dili ko lang tabi maraman. Nata, may mga istorya na dili maya. Lalo na kung, pero kung sa bagay, mas maray tabi bagay ito na piglarautan ka na lang. Kaysa ikaan ng raraot, nata baga. Ibig sabihin, na piglarautan ka, malinis sa pagkatawo mo, igwa pa sin pagkakataon na yan, may hanapon na karautan mo. Pero ang hapot dyan, yan na nagraraot sa mo, may raraot ka pa kung talagang raot naan. Pabayaan mo na sana. Bako tamat ba ako? Malayson niya na. Yan si Malayson niya Lariosa. Namamahaw. Anyway, again, pagiramdam ang giraray, panawagan po kan Urban Poor Organization po kan Barangay Cantalisay na
ang postponement kan sa inyong meeting kaso hapon ipapadagos po. Ngunyan po napabuto na Domingo. Diyan na po yan sa covered court. Manlain-lain po ang mga agenda na naipaabot sa Satuya. Pero bilang saro man po sa membro ka nasabing organisasyon, bod kimantabi na ipanawagan na ini. Sa pangarap po kan sa tuyang presidente na si Mamabi, good morning. Sa kabos po ng mga opisyalis kan mga urban poor, sa manlain-lain po ng mga barangay, good morning po sa inyo boss. So here we go, bago kita magpadagos, may babasahan tabi ako din na mga bareta man lang sana na nakuata sa tuyang pag-iriba, sa tuyang pagbisita, sa tuyang pagbisita sa malalayman na lugar, especially po dyan sa Gubatan, no, tama issue, manungod sa Aguho Resort. Ano ba talaga ang nangyari dyan sa Aguho Resort? Basahan ko tabi ang hali po sa tuyang pag-iriba na si Buddy Duca, na kaibanan tapo sa pagdumanta sa Banuaan sa munisipyo kang Gubat, Sorsogon. Ano na po ang balitang yan. Pigkumpirma ni Gubat Mayor Ronel Lim na daing magkakanigong permit to operate o mayor's permit hali sa sendang opisina ang padagos na pag-operate kan Agoho Resort na matutuparan sa barangay Arimbay, Gubat, Sorsogon. Pahayag pa kan alkalde da isyang natatandaan o walang record sa municipal treasury puon kan siya magtukaw bilang mayor kan nasabing munisipyo. Dagdag pa kan opisyal ang munisipyo kan Gubat maimplementar kimaiwasan na inspection yun niya na bulan kan Marso sa gabos na establishmento di negosyo sa munisipyo kang Gubat. Matatandaan na kanakalis na administrasyon ni dating Gubat Mayor Sharon Glipo Escoto na nagluwas ang kontrobersiya sa nasabing resort matapos questionon ang legalidad kan lugar kung sisay ang legal na tagsadiri ka ini o party pa ini kan prioridad propriedad kan munisipyo kan Gubat. Ayan. So ibig sabihin sagkod yun niya problema sa munisipyo kan LGU kang Gubat kung sisay ba talaga ang dapat na magmay-ari ka na sabing Aguho Resort. Na kung aanunte ni na bareta na nakuha ta, mga impormasyon na nakuha ta, na hali man po mismo kay Mayor Lim, na dapat ang nagmamanehar na kan Aguho Resort, iyon na tabi ang LGU. Bako po ini private. Na kung matatandaan tangani para sa sinabi ko kanina, sa panahon tabi ni Mayor Sharon Escoto natawan tabi ini nin mga kaukulang papeles na nga ni makapag-operate sa kabila sang questionable kung sisay tabi ang tunay na nagmamayari sa nasabing resort. Para sa paano ang Gubat tapag abot sa irestoryahan kan mga tagsadiri kan mga daga dili nauubusan natanda pero ini man saro pa na nakuha tang impormasyon na sa panahon man may saro na tugang ang sarong hataas na opisyalis dyan sa Gubat, Sorsogon na may binakal na daga sa kadailan na initabi nagdiretso sa assessors naghiling sin mababakal na daga na porki dili nakabayad sin amilyarado ang nasabing tagsadiri mayo mampalan sa lugar ang tagsadiri kung nain po ini na lupalopyaon at caretaker lang sana suna nawalat duman pinakiaraman pwede pala na ito papaharol pagbara ang tagsadiri pwede mong pakiaraman ang daga dyan po ini nangyari man sa munisipyo kang Gubat ini na informasyon ni nakuha ko man sana istorya pero abot kung may katotohanan ini na saro sa halangkaw na opisyal dyan po sa Gubat, Sorsogon ang tugang na nakabakal kay ini pero sad to say binawi ini sang tagsadiri sa naaraman niya na sa iyang lote dan sa Gubat nagko-construct na nagbabakod na imagine mo yung napapaharold sa diri mong balay kudalan sa ibang tao binakal na ini tamilain ka nakabayad sin sa imong tax so anong nangyari di naman sa tagsadiri pinapundo sa nagugusa pinakita sa mga papeles iyan naduta na yan titulado sa kuya nakapangaran nata na pinagpakiaraman niyo nagkaigwaning kaso
Ang nangyari, balik sa Tagsadiri, hay na daw sa binayadan sa nagbakal. Kaluluoy man sa nagbakal. Ini man paano ng mga taga-assessor dyan sa gubat. Marasa paano, dili man lang pigparam sa Tagsadiri. Good morning kay Ma'am Mary Rose Estrella. Ano ba yan ini si Ma'am Mary Rose? Secretary ka po ba yan? Vice President San Urban for Santalisay. Good morning. Salamat po ng dami sa pagsimbag sa kaputan kung ano ang mga agenda. Kaya ako po nag-aapot, tanganing maski pa paano makatabang kita sa grupo po niyo na may paabot ang mga impormasyon manungod po sa Urban Poor. And thank you very much po sa pagsimbag sa kaput na ko manungod po sa ano ba ang mga agenda. Kasi sa last time na nag-ingkod po ako sa meeting po niyo, saro po ini sa pinakihurong ko tabi kay Ma'am Naya Abi na every time po na may meeting a week before o maski maka 3 days before dapat magpaskil na kamo ta ang kadakulan sa mga membro kan Urban Poor dyan sa Barangay Santalisay bako wara man tabi ki cellphones ani ba dyan gururango na day man po nasabot sa paggamit kan cellphone. So kung magamit tabi ka mo kung cellphone ano lang po sa group chat niyo nabibilang ko lamang po sa mga yaon tabi sa group chat na nag-i-entra manggiray sa istoryahan manungod sa Urban Poor paper lamang po. So iba lang dyan, sin lang pero dahil man nagtatao din mga suggestion. Dapat open for suggestion ang sarong organization. Bako lamang maghahali sa konsisay po ang mga opisyalis. Dapat open ka mo dyan. Any suggestion are welcome. Ika nga. Ako baga tabi naging advisor man sa lain tabi ng mga organization. So iya po ang permi ko pigpapa intindi sa mga nagiging mga opisyalis kan man lain ng mga organization na every time na may suggestion ng sarong membro dapat pig-take down yan pig-take note tapos pag-abot sa meeting ilalatag yan na initabi si Mr. Whatsoever may gusto tabi na suggestion na kung pwede lamang to may apply digdi po sa organization. Ano yan? Yan po ang saro sa mga bagay na dapat isalang-alang tanganing magkaigwa kabi kamusin tama na camaraderie sa laog sa organisasyon. Bako lamang nagiging dictatorship ang sarong organisasyon na porke mataliw ng sa inyong presidente may ang nasusunod. Bako yan pwede sa mga arog kaya na klase ng organisasyon. Ginibo ka mo, tanganing ka mo lang bilang ang presidente, magbati sa mga opisyalis, magbati sa mga membros, at kapag nabati yan, isasangguni, girare yan, sabi nga ni baga, pigaagi pa minsan sa burtuhan, kaya majority wins. Pigrespeto yan kang kada membro kapag nangyari narog kaya ng bagay. So again, bago kita magpadago sa satuyang mga pagbabareta asin pagtatara-tara nin mga isyo digdi po sa syudad asin sa luwas kan satuyang probinsya kan Sorsogon mabalik po kilagraray makalihis lang ang pirang pagirumdom. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
if you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928 5549864.
mga pangyayari. Samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Sa Giray Tabi, Diyos maray na pagkagal sa Indogabos, Luzon, Visayas at Mindanao, dito po sa syudad kang Sorsogon, Marinaga, sa bilog na probinsya, good morning, at sa gabos po ng mga mayor kan manlaylay ng mga munisipyo ang kaapinta sa ako Bicol Party List, ano, mga mayor. Oy, gusto ko lang tabi para sa iyo. Kami po, sa hanay po sa Naco Bicol Party List, nagpapasalamat tabi kay Gobernador Edwin Buboy Amor sa pag-endorse tabi. Sa muyang party list na ako Bicol. Sa malaylay na patawag tabi ni Gobernador Edwin Buboy Amor, dahil po nawawara sa sayang mutawi ang ako Bicol Party List na dapat iyo tabi ang butuhan. And by that, thank you very much po sa satuyang butihing Gobernador Edwin Buboy Amor. Siring man sa satuyang mahal na Mayor Esther Amor. So kanina tabi baga na sabi ko tabi baga sa Indo na pag-uurulayan tan manungod dito sa nababalita o issue. Manungod tabi sa tricycle phase out digdi po sa syudad kan Sorsogon. Pero before that, basahan ko giraray, so ginibong bareta kan sa tuyang amigo, na si Buddy Duca. Buddy na Duca pa. Good morning tabi kay partner Buddy Duca. Yari tabi ang napag-urunan duman sa manungod po siya na pagtatawag na private, tawag siya phase out sa mga tricycle drivers. Magpati tabi sa gabos po ng mga tricycle drivers. And of course, sa mga presidente sa Manaylain po na toda. Kung ano po ang napag-urulayan tabi namo ni Councilor Danny Diladja na yaman tabi sa distrito kan Bacon, Sorsogon. Alright, yari na po. Pinaymutukan ni Bacon District City Councilor Danilo Danny Diladja ang istorya ng nagurulutawan manungod sa pag-phase out kan mga tricycle sa syudad kan Sorsogon, asin riribayan ini kan mga modern jeep na apodong loop service. Sa interview sa nasabing opisyal, pigklaro kay ning daing katotohanan ang nasabing baretang naglulukop ngunyan sa transport sector, partikular sa mga tricycle driver asin operator. Dagdag pa kan opisyal na totoong may planong loop service na mapasada sa syudad kan Sorsogon, alagad ang magiging rota kaini iyo ang kahabaan sana kan Sorsogon Coastal Road asin ang Sorsogon City Diversion Road, na kung hilingon ang rota kan mga tricycle sa Sorsogon City, daing rota ang pwedeng maapektuhan kan naunambitan na loop service. Sinabi pa kan opisyal na pigtatabangan na kan sa iyang opisina ang transport sector na mabilog ang sa indang kooperatiba na iyo ang pinainot na prioridad na aplikante sa naunambitan na loop service. Bago pa kaini, i-officer sa mga pribadong individual o negosyante na interesado para sa nasabing loop service na maikot sa nasabing rota. Sa katukod na barita, piglinaw pa ni Councilor Diladja na bakong ngunya na taon mangyayari ang gigibuong pag-transfer kan terminal kan jeep pasiring sa distrito kan Bacon. Ini kasunod kon sa idang piggibong konsultasyon asin pagsukol kan langkaw kan modern jeep na daigayong kasya sa iraram kan Save More na terminal sa presente kan mga tricycle sa syudad kan Sorsogon. Sangunyan, pigahanapan pa kan sa iyang opisina kung saan pwede ibugtak ang naunambitan na terminal kan jeep pasiring sa distrito kan Bacon, asin pigahalat pa man ang kooperatiba kan jeep sa lugar kung nuwarin maabot ang sa idang mga pig-order na modern jeep na pig-utang sa bangko para sa sunod sa modernisasyon kan gabos na jeepney sa bilog na nasyon. Ayan. Yan tabi ang bareta nagahali po sa satuyang amigong si Buddy Duca. Anyway, good morning po kay Councilor Danny Diladja, ang committee chairman po kan transport dyan po sa city. Yan na tabi. So maliwanag na iyan po na nagkakalaw o nagdalakaw ngunya na bareta manungod sa pag-phase out kan mga motorsiklo digdi po sa syudad kan Sorsogon. Daing katotohanan
pinanginginutan lamang siguro kan magkapira ng mga tao na gusto tabi siguro gamiton ini na issue para sa saindang political intention. Sa political interest na igwa sa saindang pagkatawo. Natabagan na nasabi tayo ni, bako man talaga pwedeng mangyari na ma-face out ngunyan o noarin pa ang mga tricycle. Imagine, ang pag-face out nga ni kan mga jeepney, papaharold, sagod ngunyan, dahil madagos-dagos, ini pa kaya na numero 1 na pigsasakayan na nagtataon ng serbisyo dibo sa syudad kan Sorsogon, ang mga tricycle, mapipace out. Kung madadagos ini, kung talagang manin, sino tabi ang maapektuhan? Bako sinda mismo ng mga yaon na nakaturo ka ngunyan, maniwala ka mo sa kuya, pag dinagos ninda ini, sure ball. Gabos yan mapapalitan ng mga nakaturukaw. Sa kadakol-dakol ng mga tricycle operators, tricycle drivers, pera pa kansa ng mga pamilya. Ang bako na sa inda matubod sa mga gusto nindang mangyari dyan sa syudad. Kaya nga niya, sa katauhan tabi kan sa Danny Diladja, na nakahurong tawa, kaibanan ko sa kuyang partner kan Sabado, na ini na nagruluwasan na issue. Guni-guni man sana kan tawo kuno, nagagamiton ini na issue sa pag-face out, tanganin makakuhanin boto para sa sayang kandidatura. Dahil man tabi nanggaran, nagtaunin nga rin ang sarong Danny Diladja, kung si isay man tabi na gusto na ilihis ang tunay na irestoryahan manungod sa pagpapakaray kan sa trapiko digdi sa Sorsogon. Diba? Kung ang sarong ahensya na nagpapatupad tabi pag-abot sa regularidad kan mga batas digdi po sa syudad kan Sorsogon, iyo ang siging pasaway na abuso, iyo tabi ang ireklamo ta. Halimbawa ini kung inaabuso tabi, manlaylayan na baga tabi ang nagluluwasan na issue, digdi po sa SK3. Puntoon ta na SK3. Sinda po ang ahensya na patikuson ta. Na nang pansinin da na ang pagigibos sa mga enforcer, bako na tama. Pero yaong baga, hanggat may gobyerno kita na pigsusunod, hanggat may mga rules na nagsusunod kita sa batas na igwa kita digdi, mangunta kita mahadit. May mga libro man yan na pigsusunod. Ang oras tabi sa bilog na Pilipinas, alas 9:24 na po nin pagkaaga, at ang oras na yan ay, tama yun oras na pa alas 9:24 na? Paparol? Alas 9:24 na talaga? Bako man, advance yata. Alas 7:49 na po, nin pagkaaga, bako po alas 9. Nasala po so monitor tadigdi. At ang oras na natin po sa inyo ni Sir Ronico. Serbisyo sigurado, Ronico Ronita Intero. Mayoralty candidate Gubat Sorsogon. Gubat Sorsogon, Mayor ko. Si Mayor ko, yun ang tugang ni dating Mayor dyan po sa Gubat Sorsogon na si Mayor Nunong ko. Balik kita sa Pigero Storyanta. Ang phase out issue, bako man lang po nag-aagi sa syudad. Bako lamang po yan nag-aagi sa council, tanganing mapera lamang na irestoryahan sa konseyo na pag-iringan ni bako pa niya natatapos. Maagi pa ini sa pandalawigan. Imagine mo, sa pinaka maimportante hunon na resolusyon na dapat maging ordinansa kan syudad kan Sorsogon, bako pigtugutan kan sangguniang panlalawigan sa irestoryahan kan Data Privacy Act. Ano yan ang pigtataram ko? Initabi ang resolusyon na pinasatabi sa council kan syudad kan Sorsogon na gabos na mga nangungupahan, gabos na nagpapaupa, matao nin mga listahan kan sa indang mga nangungupahan sa indang mga barangay. So,
initabi na phase out issue. Nagdadako, nagiging trending din po sa syudad kan Sorsogon na nagkakaigwaning kausa na maging matakot ang mga para-tricycle. Na nagluluwas ang nation na totoo na may phase out. Pero duman mismo kay Kagawad Danny Diladja, siguro ang gusto sabihin ni Kagawad Danny Diladja, sisay mantabi kami para hali ang kamukihanap buhay. Nabako man talaga matugot ang sarong Mayor Esther Hamor na grabe ang pagpadaba sa mga syudadano na mahali ang tabi kamonin paghahanap buhayan. Imagine yung mga niyang plaza kahit ito pigpaparali. Asa indon ligkod sa rotabi sa nagpaabot sa problema dyan po sa Sorsogon Public Market manungod sa mga vendors. Kinauron tatabi si Mayor Esther Hamor. Kinauron tatabi ang committee chairman pag-abot dyan sa palengke na si Manay Mati Perdigon. Positibo bagatabi ang naging resulta. Mismong si Mayor asin ang grupo dyan sa syudad kan Sorsogon, iyon natabi ang nagduman sa Sorsogon Public Market ang aning makipagdialogo sa mga vendor. Napaboran mambagagiraray sa mga vendor nata. Namamatian po kan sarong Mayor Esther Hamor ang tios kan kada syudadano lalong-lalo na po ang mga pinagtataramtabi nato na isang kahig, isang tuka. Na kung halian mo ini sin mga paghahanap buhayan na anuman talaga tabi ang may tatabang kan syudad para lang maibsan ang kagutuman kan sa tuyang mga kababayan. May mga magayunon tabi na programa ang syudad na minsan dili nga ni nato nasasang-ayunan maski ang sa indong lingkod pag dili ko gusto pag aram ko na may maabuso saro man kita sa nakontra nakontra kita nata nahihiling ta na may problema nakontra kita nata nahihiling ta na bako pwede pero once po na nagkaparaliwanagan na, once po na nagka-restoryahan na ipaliwanag na kinusto kung ano ang tuyo, nabalyaman baga kami kan sa muyang mga ideology. Pag nahampang giraray kami sa mikroponos, sa atubangan kan kamera, pigpapaliwanag baga na mo giraray na tama pa lang ang syudad, tama ang sayin ng obheto, nagibuhon yan, tama si Mayor Esther, tama si konsihal na nagibuhon yan. Kay ina para man talaga sa mga syudadano. Good morning tabi kay Sir Kagawad Bong Mendoza, Bong Dumasig. Bagayong kutayan na ordinansa para mag-monitor sa barangay ang mga tao na naka-star o nagre-renta. Kami didi sa piyot, pinapautob miyan sa mga nagkukuha sin mga business clearance. Ini po na pigtaram po sa tuya, pigpadara po sa tuya na komento po ni Kagawad Bong Dumasig. Ini po ang manungod duman sa sinabi ko na nainot kanina baga, ang sa mga landlords, mga ansa iyang mga nangungupahan, magkakaugyanin mga, ano ba tawag kayo ni data sheet, tanganing ipasa sa barangay hall, para if ever na may hanapon ng sarong tao, alimbawa dili aram, although magayunon talaga ini, na kuta, na resolution na pigibo sa syudad pero nga na disallowed po ini kan sansanggo niya pero I hope na ipadagos po ini tabako ini sa clause ng Data Privacy Act naniniwala ako taang restoryahan kay ni manungod sa gigibo na aron kay nakagayon na resolution is for security kan kada barangay na maaraman kung sisay ang mga yaon sa inda na mga nag-i-register sa sarong barangay. Baga, nasasabi ko ini na maray. Magdumang ka sa mga private na subdivision. May gwardya baga dyan na nakabantay sa bungad pa lang kan mga pintuan sa mga gates ng subdivision. Natakay po maglagbok sang gwardya. Tanganing maaraman ninda kung sisayan ng yaon, kung sisayan yaon na
ng mga tao sa laog sa ng subdivision. Oh. Malay mo baga, naglaog na dyan sa barangay mo, mga kawatan, o mga kriminal na, may mga record sa pulisya, wanted na palan. Oh. At least maaaraman tulos. Dili naman nadamay ang barangay sa posible na mangyari posibleng kaginibuan sa mga halangang kaluluwa. Digdi po sa satuyang lugar. Kaya ako talaga sa to saro sa napapalakpak may sarong Lester Lubiano that time na nagkaigwaning kaisipan, marahayo na kaisipan manungod sa security kan kada barangay. Saro tabi ako sa nag-umaw kay Councilor Lester Lubiano. Siring man sa kairibanan niya, nako-author niya sa nasabing resolusyon. Kaya lamang baga minsan, may mga magayunon tabi na ordinansa ang syudad. Kaya nga ni kita minakontra sa iba man na nagpapautob kay ni, minsan naabuso. Pero ini na irestoryahan manungod sa face out bakong katotohanan. At kung ini man po may katotohanan na sa indong likod, saro po sa mga pagirumdon sa giraray, sa mga nakatukaw, siring man saro po ang sa indong lingkod na mananawagan sa publiko na ini nakaginibuhan na arog kayo kung matutuos man niya, madadagos, bako katanggap-tanggap, kaya magkasararo na kita, magkasararo kita, nahalion sinda sa posisyon na igwasinda, natabaga, bako lang sarong tawa mapiperwisyo kayo ni kung sakasakali. Bilog na pamilya, may mga aki na nag-eskwela, may mga aki na kaipuhang buhayon, ang mga tricycle drivers natong kababayan. Iyan po ang ang pigkakahalitan tabi kan publiko sa ngunyan. An ba face out ang mga tricycle na issue pa man sa na napigagamit sa magkapira lamang ng mga politiko para sa ng pansadiring interes. Gigibuon ninda na ilihis ang tunay na kwento sa likod sa irestoryahan manungod sa loop service. May nakaulay ako sa banggi. Pinaliwanag ko sa iya. Naintindihan. Naintindihan ang gusto ko sabihin. Sisay ba dapat ang paniwalaan? So mga public servanta, so mga gustong magserbi, sa mga nagpapalakat lamang nin mga baling bareta, sisibaya-tabi talaga ang dapat na pighapot tadigdi. Kaya nga niyan sa indong lingkod, kay banang kwansa ko yung partner na si Buddy Duca, nagpasiring, maski mauran-uran, tanganing makuha naton ang tunay na istorya sa likod ka ini na face out sa mga tricycle. Nasimbag kita diretso ni Kagawad Danny Diladja. Mas lalong-lalo na ang kinahalitan man sa mga taga-Bacon na sabi nga ngunyan na taon ini mangyayari. Kita mo na ng mga istorya na pigigibo. Bako ngunyan na taon mangyayari tabi na itatransfer ang terminal sa mga jeepney pasiring sa Bacon paduman sa Sitex. Ibig sabihin, mali na naman ang impormasyon na nag-aabot sa iyo. Bako ngunya na taon. Halaton ta. Malay mo, next year o whatever sa mga masunod pa na taon. Pero naniniwala tabi ako, na kapag ginibo po, iyan na mga bagay na arog kayan sa presente na taon na ini, kung idadagos yan, kung sakasakaling madagos yan na pesos sa mga tricycle, perang prangkisa kita igwa di papaharol, 5,000, i-times mo na by 3, do 15,000,
Pera ang butante sa Sorsogon. Oh. Bako man lang ang pamilya kaya ang maapektuhan ng mga para tricycle, kundi gabos ng mga mananakay. Gabos ng mga commuter ang maapektuhan. So how come nagagamito niyan sa mga nakatukaw ng mga opisyalis kunyan? Kita pigtatama talang tabi ang istorya manungod sa negatibong impression sa phase out na bako pa man yan na pag-ururan talaga sa publiko. Manungod kiyan na phase out san tricycle. Good morning po kay Ma'am Olympia Hababag Hebres. Kay May Tess Pragata, good morning dyan po sa Banwang Kanhuban. Hoy, si May Tess 3-term mayor kan Huban Sorsogon. Dating board member sa segundo distrito. Nguyan tabi mabalik sa paninerbiyan para konsehal dyan po sa Huban Sorsogon. Pag nagbibisita tabi kita kay May Tess, naabutan dakulo ng tao na yaon. Pagluwasan mga tao, puro nakangirit. Pigapat ko si May Tess, ano na naman yun mga ngirit? May mga problema ngayon na nasolusyonan. Akalain mo dahil pa sa pwesto, mula noon hanggang ngayon, May Tess Pragata, nagtatabang, bakong nakapwesto, bakong posisyon, minatabang sa mga taga-Huban. Amo yan, ang sarong pigdatawag na true-blooded public servant. Na maski dahil ka pa nakaposisyon, nagtatabang ka na. Dahil mo pigiling kung sisay yan na tao nagduman sa imo, dahil mo pigiling ang kikolor politika. Kundi kung sisay ang magrani, tabangan. Yan ang talawag tabi. Kay Doble Dos, good morning. Kay Miss Yu Jung good morning. Kay Mr. Christian Rimpilio, good morning. And of course, kay Kagawad Rose Dalinja Panchico, kay Cha Bulao, dyan po sa Barangay Sampalok, good morning, tabi sa Indugabos. Magayon na pag-uurunan ta, magayon ng topic ta. Kaya nga sabi ko, pag abot ko niya na eleksyon, pag abot sa karampanyahan, day po ka mo magparaturog-turog. Himation kung sisay ang totoo na maserbisyo, sisay ang bugos man sana na kandidato, sisay ang bakong totoong kandidato na maserbisyo sa Indo, mara nilang sa Indo kay eleksyon. Awaton mo ng kamag-anak, ngunyang ka lang kikilalanon na kamag-anak, maabot ang eleksyon. Awaton mo na nakamigo kaklase, ngunyan babalikan ka, tatawag kang classmate. Primo! Yan ang nagagawa ng eleksyon. Maski diri ka magkakilala, ang feeling ka yan, close na kamo. Ano yan? Experience naman baga, basta lagi po niyo tatandaan na may numero 131 sa likod kan balota na nagangarang ako Bicol Party List. The only party list in the Philippines na igwatabi nin mga opisina sa manlain tabi na mga probinsya. The only party list in the Philippines na igwatabi nin mga tao na mararanihan na mahagadan nin tabang na mag-aasisendo tanganing matabangan kamo sa paagi kan medical na asistensya, edukasyon na asistensya, at siring sa gabos kapag ang satuyang mga mahal sa buhay nakaratay na. Naputulan na ning hinangos an ako Bicol dahil kamo tatalikudan. Kesa naman ang mga party list na ngunyan lang nagpakita after 3 years na mangako na magkaigwanin bullet train sa Kabikulan. My God! Hain man yun! Diba? Sa ngunyan tabi ang oras, basado ng alas 8 sa east din pagkaaga sa bilog na Pilipinas. At ang oras na hatod po sa inyo kan BH Party List, bagong henerasyon Party List, ang Party List kan mga solo parents at maralitang Pilipino. BH Party List, siring man natin po sa inyo ni Vice Mayor Eric Juneda, ang sa tuyang mabuot asin simpatikong Vice Mayor kan
Ciudad Consorsogon. Hatod man sa liwat kan Westic Institute of Technology. Sisipin ng mga dapat ang pasalamatan ng mga sponsor kan Bicol TV sa Sorsogon. Oy, masunod kayo ng programa. Sa kuyang bossing si SM Sauro Amistoso para sa iyang programang issue ura mismo. Aram ko si bossing saro man ini sa magiging topic didi. Kaya ang tabayanan niyo ang mga programa na igo po digdi sa Bicol TV Sorsogon. Taan mga pigtataran po namon bako ini sa mga pigsabihan kami ng mga bias o whatsoever. Minsan pigkukontra mi kunusinda. Oy, bako yan. Ang Bicol TV tabi, nasabot nga po kami. May panahon na dapat kamong palakpakan, may panahon na dapat kamong tulig saon. Bako mamaoro adlaw Pasko, sabi ba ganita. Pagsala, tulig saon. Pagtama, umawon. Yan dapat. Dili pwede na parehasan, Ligaspi, kamusta na sa Ligaspi? Balita ko, mga media dyan is turo nga dahil lang sa mga politiko. Anyway, ang Sorsogon tabi, buo ang paniniwala ko ng mga media ng Sorsogon, may mga paninindigan. Bako nababayadan, bakong may piring sa mga mata, bagkos, permi sa katotohanan, ang tama ang ibinabareta as in pinapaabot na impormasyon sa satuyang mga kababayan. Yan ang paniniwala mi sa lado kan media mga media practitioners dito po sa syudad Siringman sa bilog na probinsya ng Sorsogon. Sa gabos po ng mga mayor sang kada munisipyo, kay Ma'am Mayor Esther Amor, kay Mayor Ems Amor, kay Mayor Dumasian na nag-birthday kaso hapon, happy birthday po Mayor. Kay Mayor Mark G. Rosano sa Santa Magdalena, kay Mayor Katlea So kan Matdog ng Unyan Tabi minadalagan bilang gobernador, kay Mayor Mike Goysayco kan Banwaan San Bulusan ngunyan po minadalagan Vice Mayor, katandiman sa iyang Vice Mayor ngunyan na madalagan man Mayor. Sino pa ba ya? Sa Gubat kay Mayor Ronelo Lim, sa makakaligtaan ko ang paborito kong mayor, ang progresibong Castilla sa Panginoon, siyempre kan sa tuyang probinsya ko, Coordinator Provincial Chairman kan ako Bicol Party List, sa probinsya kan Sorsogon, maying iba kundi si Mayor Bong Mendoza. Sa inka pa di sa dati na dako ng programa ngayon, dako ng project kan sa Mayor Bong Mendoza dyan po sa Castilla, Sorsogon. Sa Pilar kay Mayor Sweet Reyes. Kamusta mga issue dyan sa Pilar? Dahil ko na yung natutukaran. Good morning kay Ma'am Abby Lubrigo. One day, magigess ko digdi si Ma'am Abby Lubrigo na sana makahuntahan taman digdi sa satuyang istasyon. Pag-urulayan niya ng mga issue na pigbabato niya sa administrasyon po ni Mayor Sweet Reyes. At dyan naman po sa ano pa ba yan mga Pilar, Dunsol kay Mayor Ted Di Guzman, pababa siring digdi na yung pakita na na waranta. Gabos naman siguro nabati ng mga mayor. At siyempre sa mga kandidatong pagka-mayor man ngunya na eleksyon digdi po sa syudad, sa sakuyang kaibanan sa media, ang kumakandidatong mayor na si Red Lasay, good morning. Ang kumakandidatong mayor man na konsehal po Kambulusan, ang satuyang amigo na si Sir Tantan Fomera, sa gabos po ng mga may kalaban po ng mga mayor ngunyan kay Padre Bermilio dyan po sa Banwaan kang Castilla. Good morning po. Good morning sa Indo Gabos. Sa mga konsehal na magdadaralagan, sabi nga ni kan sa tuyang amigo na si may pagpapabati ni na sarong nalingawan ko. Nalingawan ko kung si sayon. Si Sebayan pagpapabati kini. Konsyal diyan sa Bulusan. Konsyal diyan sa Bulusan si
Hanapon ko Maalo kung pa-shoutout po kay pinsan na si Eman Evangelista running for Kagawad, Sinbungto, Sinbulusan. Kay Vice Mayor Dennis Escudero, good morning. Diyan po sa Banwa naman kang Kasiguran, Diyos Marinaga. Sa Gabos po na staff kan Vice Mayor's Office, Kasiguran, Diyos Marinaga. Sa mga opisina kan Gabos na mga mayor sa munisipyo, good morning sa Sendo Gabos. Oras na po kung sa tuyang pansamantalang pamamaalam sa programang Kasama Mo si Jojo. Secretary Tabi, ang sa indong lingkod, membro po, as in lihit mong membro kang Philippine Online Broadcaster Association sa panginginot kan Samuyan Chairman Errol Dacami, nagsasabing Diyos Marinaga, Diyos Mapalos po sa Indogabos. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon.